Good morning, everyone. Ayan. Okay. Batiin mo ngayong katabi mo. Good morning. Good morning. Yes, hallelujah. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. So, let's go straight to our topic. May outline na po ba ang lahat? Ayan. So, turning water into wine, a life transformed, deep and wide. So, madalas po nating pinag-uusapan na ito at sa tingin ko talagang mas pag-uusapan pa natin ang deep and wide na ito because this is the declaration and the revelation we received this year, especially as members ng 611 Church. Sabihin mo nga, deep and wide. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo ba ang deep and wide? Okay. Alam na po ba natin ang deep and wide? Okay, so nalaman po natin the past few weeks na the love of God for us is not only wide, but is also deep. Amen? Hindi lang po malawak ang pag-ibig ng Panginoon, but it is also deep or malalim. Amen? And we are also called to love God and other people deep and wide. Amen? So pag sinabi po nating wide, ano pong ibig sabihin ng pagmamahal na malawak? Have we tried to meditate upon this? Ano pong ibig sabihin ng pag-ibig na malalim? Ano pong pinagkaiba ng dalawa? Nung na-receive po natin itong teaching na ito, talagang nireveal din sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig sabihin ng deep love? Ano bang ibig sabihin ng wide love? When we say wide, kung ang pagmamahal mo ay wide, malawak, it is inclusive. Okay? Ano po ba natin ang inclusive? Wala pong pinipili. Okay? It is all-encompassing and your love is generous. Sabi mo nga sa katabi mo, generous. Ito ay pagmamahal na mapagbigay. So, masasabi mo na ang iyong love is wide when you can love even the unlovable. Amen. Hindi lang yung pinipili mo lang yung minamahal mo. Okay. Ano pong kabaliktaran ng wide? Sino pa nakakalam? Narrow. Ayan. When your love is narrow, ayan, it is the opposite of wide. It is exclusive. Ayan. Kung isipin mo, ang mamahalin ko lang yung pamilya ko lang, yung asawa ko, yung mga anak ko, pero yung kapitbahay, wag na. Hindi ko naman sila kilala, hindi naman sila kaano-ano. So, makikita po natin, ma-realize natin sa sarili natin, how wide do we love other people? When it is narrow, it is exclusive. We love only those who are easy to love. Okay, yung mga boyfriend, may mga boyfriend, girlfriend na ba kayo? Sila na lang ba yung mga nakikita nyo? Sila na lang ba yung mga minamahal nyo ngayon? And narrow love can be possessive. Okay? So, kung yung love mo is very narrow, yung taong mahal mo, sabi mo sa kanya, bakit ang dami mong mahal? Dapat ako lang ang mahal mo. Okay? Kasi ikaw lang yung mahal ko eh. Very possessive ang narrow love. Amen. So, mamili po tayo anong gusto natin, wide or narrow. Next is deep. Ano ibig sabihin ng deep love? Okay, paano siya naiiba dun sa wide na pagmamahal? When we say deep, it is intimate, passionate. There is commitment and there is sacrifice. Hindi mababaw yung pagmamahal mo. Amen? Malalim ang pagmamahal mo. Ano pong kabaliktaran ng deep? Shallow. Shahahalo. Okay, shallow ang kabaliktaran po ng deep. Kapag shallow naman po yung pag-ibig natin, it is easy to give up, it is conditional, and it is very fragile. Okay? Hindi ganun kalalim. Hindi ganun ka-founded. The foundation is not very good. Okay? So, yun po yun na ipaalala sa akin ng Panginoon, na-reveal sa akin ng Panginoon. How do you love? Is it deep and wide? Or is it deep and narrow? Malalim ka magmahal, pero very narrow. Okay? Pwede ring very shallow, pero very wide. Okay? Marami kang mahal, pero kung may sabihin lang sila, mabilis kang magtampo. Ayan, mabilis kang tumalikod sa mga tao. Okay, so ang na-receive po natin is deep and wide. So it is very important for us na ma-realize natin paano ba magmahal deeper and wider, especially sa Panginoon at sa ibang tao.
So, tanongin mo ngayong katabi mo, paano ka magmahal? Laki ka bang nasasaktan? Hallelujah. So, is it wide or narrow? Or is it deep or shallow? So, the new year is still very fresh kasi January pa lang. Kahapon natagpuan pa namin yung multo ng lechon doon sa aming ref. Yung lechon nung year-end celebration. Ayan, ganun po ka-fresh sa amin ang New Year. Amen. And so, since fresh pa lang yung New Year, I expect na sa mga susunod pang mga linggo ay we will be going deeper into studying Deep and Wide 2026. And I believe as the year will progress, okay, makikita po natin that our sights, hindi na lang siya narrow, it will be broadened, and our understanding will also be widened. Amen? So, mauna, dapat lumalim muna tayo sa pagkilala sa Panginoon so that we can widen our understanding. Amen? And then maalala ko pa po, nung nag-open nung service, nung first Sunday, there was a prophecy. Sino po dito ang present noon, nung Saturday ata yun, Saturday night? Okay, narinig po natin yung prophecy that 2026 is a year of abundance. Amen. Sabi po nung si Pastor Deborah, the prophetess, sabi niya, cast your nets, rise up to evangelize, rise up to disciple. Kasi sa kanya pong vision na pinakita ng Panginoon is a deep ocean na punong-puno ng maraming isda. And we need to cast our nets. But the other half is about disasters and calamities. So magkakaroon daw po ng maraming disasters this year. And just last week, na-share ko po kay Yam, sa asawa ko, na I dreamt about earthquake dito sa Tugigaraw. And flood around doon sa northern part ng Luzon. Tapos the other night, siya naman po yung nanaginip. Okay, pero shinare ko lang po sa kanya yung panaginip ko nung siya ang nag-share, nung shinare na niya. Ala ko din nung nakaraang gabi. Ganun. Flood naman daw ang kanyang napanaginipan. So, hindi po natin may iwasan yung mga ganitong pangyayari. Sabihin natin, siguro panaginip lang, but sometimes it is the way that the Lord is warning us as well. And we cannot, hindi natin pwedeng sabihin stop sa mga calamities na to. They will come. And they will come. But the important thing is, if our faith and trust in God is deep and wide, I believe na hindi tayo mawawala sa presensya ng Panginoon. Amen? But if our faith and our trust in God is not deep and wide, instead it is shallow and narrow, maaaring mawala tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, deep and wide 2026. Sabihin mo nga sa katabi mo, deep and wide. Deep and wide. So today's topic is one of the famous events in the Bible, specifically on the Gospel of John. Sino na pong nakabasa nito sa Book of John? Turning water into wine. Ayan. So among the 4 books ng Gospels, the Matthew, Mark, Luke, John, kino-consider po ang John na siguro it is the most theological. Because in this book, marami pong sinasabi ang Panginoon tungkol sa kanyang sarili. He introduced himself in many ways. So sa book na to, makikita po natin yung 7 miracles na pinerform ni Jesus. Isa na po doon yung turning water into wine. Another is the 7 I am statements ng Panginoon. Nung sinabi niya, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door of the sheep, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life. Sabi niya rin po, I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Dito po sa Book of John natin mababasa ang mga ito. And if you are a new believer, siguro, or if you want to know more about God, about Jesus, kung sino ba talaga siya, I recommend to read the Book of John. Okay, kung gusto mo makilala talaga ang Panginoon. And if we have read this book in the past, we are familiar with the first miracle that Jesus performed when He started His ministry. So among the miracles na ginawa ng Panginoon, ito po yung pinakauna.
Okay, na nai-record po sa mga gospel. It is the turning of water into wine during a wedding banquet in Cana, Galilee. So, open with me your Bibles, please, in the book of John, chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 11. Sabay-sabay po natin basahin. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," so they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Hallelujah. Let's just go into a short prayer. Lord, we thank you for gathering us today. We thank you for your word. Panginoon, may your Holy Spirit continue to be with us, guiding us, Panginoon, sa pag-aaral ngayong umaga. Father, reveal unto us, ano po ba yung gusto mong malaman namin, ano yung gusto mong mapaintindi sa amin deeper and wider, Panginoon, sa topic na ito, Lord God. We entrust to you ang pag-aaral na ito, and may your name and your name alone be glorified in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Turning water into wine, a life transformed, deep and wide. Ayan. So, nabasa po natin yung story na sila po ay invited sa wedding. Ayan. So, they were invited to a wedding. Sino daw po yung mga invited? Si Jesus' mother. So, kilala po ba natin yung nanay ni Jesus? Si Mary. And then si Jesus. And then his disciples. Okay, sila po yung mga invited sa wedding. So, wedding in those times is hindi siya gaya sa atin ngayon na siguro may nagtatagal ng 2 araw, may umaabot ba ng 3 araw dito sa kasal? Ayan. So doon po kasi noong panahong yon, it is a week-long celebration. So could you imagine yung isang buong linggo na kailangan mo mag-prepare for the guest, nakakain, makikiselebrate, and often, the whole town is invited. Ayan. So ito po yung uso dito. The whole town is invited. Especially kapag naghanda ka po doon sa mismong bahay nyo. Amen. So lahat po ng kamag-anak, lahat ng mga kakilala, kapitbahay pupunta. They are invited and everybody would come. So imagine po natin itong kasal na ito with the number of guests. Everything must be carefully planned. Sabi mo nga sa katabi mo, everything must be carefully planned. Ito yung mga ilalabas na pagkain sa first day, second day, third day, and so on. And also, refusal sa mga invitation na to is considered an insult doon sa ikakasal. Okay, pag na-invite ka, kailangan pumunta ka. Or hindi, parang, alam mo yun, parang insulto kapag hindi ka pumunta. Okay, nai-invite po ba tayo sa mga panahon ngayon? Saan po ba tayo nai-invite? Sa mga kasal? Binyag, birthday, ayan. Minsan sa mga patay, ayan, na-invite po tayo. So, sino sa atin kapag na-invite, yung madalas pong sinasabi, hindi, busy ako, hindi ako pupunta. Kahit na wala ka naman talagang pupuntahan. Ayan, makita po natin dito na even Jesus, even when He started His ministry, nung siya po ay na-invite, pumunta siya
sa social gathering. So hindi siya natatakot sa social gathering. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka ring matakot sa social gathering. Because it is a part of His ministry. And this is a part also of our ministry. Amen? Ang makipag-usap sa tao, makipaghalubilo. This is a way to widen. Sabi ko nga, wide. Dapat hindi narrow. Okay? This is to widen our connections. Ayan. Connections. So during the celebration, there were 5 disciples with them who are also invited. So, nakuha ko po itong detail na to based from the chronology ng mga pangyayari dito po sa Bible. So, 5, yung mga naunang disciples po ni Jesus is Andrew and John, who is believed to be dating mga disciples po ni John the Baptist. Nung sinabi niya na, this is the Lamb. Tapos, sumunod na po sila kay Jesus. This is believed to be Andrew and John. And then Simon Peter, ito po yung kapatid ni Andrew, si Philip at si Nathaniel. Okay, ito po yung kaibigan ni Philip, si Nathaniel. So lahat po sila ng mga disciples nadamay po sa invitation since invited po si Jesus. Okay? So tayo po ba, may mga kaibigan po ba tayong, alam mo yun, yung maraming connection, nadadamay tayo sa blessings kapag ini-invite siya. Alam mo yun, naambunan ka ng blessings. Natry mo na yun. Tanong mo nga sa katabi mo, natry mo nang maambunan ng blessings. So sila po, it is an honor to them because since Mary and Jesus was invited, these disciples were also invited sa wedding. And the disciples being invited to this wedding is very symbolic, even po sa generation natin ngayon. That when we decided to follow Jesus and become believers, sabi po sa Bible, we become co-heirs with Christ. Amen? And we share in His glory, resurrection, victory, as well as His sufferings. Amen? That is the price ng pagsunod po sa Panginoon. Maambunan ka ng blessings, may mga kalakip na sufferings, may mga kalakip na trials, but in the end, there is victory. Amen. So, being invited, nadamay sa invitation, it is a blessing to them. Okay, kasi syempre, pagkain na yan eh. Okay. Minsan gustong-gusto po natin yung mga nai-invite kasi libre na naman ang lunch natin. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord, for providing. Minsan ganito po sumagot ang Panginoon. Okay. Lord, wala na kaming makain. Ayan, may birthday. Hallelujah. So, it is a blessing to them. At sa atin pong pagsunod sa Panginoon, meron po yung process of transformation. Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, transformer ka pala. Nagtra-transform. There is a transformation na ginagawa po ang Panginoon sa atin. And this is the work of the Holy Spirit in us to make us like Christ, to make us like Jesus. So, transformation, sabi ko po kanina, from shallow and narrow to deep and wide. Sana ito po yung itanim natin sa puso natin, isipan natin this year, na kung very shallow and narrow ka magmahal ngayon, dapat this year maging malalim, mas malawak. Just like the water turned into wine. Ayan. Malalaman po natin yan maya-maya lamang. Ano ba ang nangyari sa wedding na ito? Okay, first point in this topic is transform our shallow and narrow mindset. So, balikan po natin ng konti yung chapter 1 ng book na ito. Chapter 1, verse 44 to 50. Ayan, ito po yung tagpo na ginagather ni Jesus yung 5. Okay, ito po si Philip. Ayan, Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. 45. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nazareth, sabi po ni Nathanael, "Can anything good come from there?" Nathanael asked. "Come and see," sabi naman po ni Philip. 47. When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "He is a true Israelite, in whom there is nothing false." "How do you know me?" Nathanael asked.
Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. So yung tagpong po ito is, si Philip, nung siya po ay tinawag na ng Panginoon, naalala niya yung kanyang kaibigan, si Nathanael. Because they are both Jews, alam nilang may darating na Messiah. Amen. It is written in the Old Testament, may darating na Messiah. At nung nalaman ni Philip, nakilala niya si Jesus, sabi niya kay Nathanael, dumating na yung Messiah. Siya ay si Jesus of Nazareth. Tapos anong sabi ni Nathanael? Nazareth? May maganda bang, May maganda bang, nanggagaling sa Nazareth? Okay, so mayroong pong notion ng mga taga-Israel sa Nazareth. Siguro ito po yung mga maraming luko-luko. Ayan. Meron bang magandang galing sa lugar na yan? Okay, sa Tugigaraw. Ay, wag na. Ano pong barangay ang Pag sinabi po natin yung barangay, ano po yung naiisip natin? Ay, Libagsur. Maraming dyan. Ganito, ganyan. Sa Kataggaman. Alam po natin yung mga notion na yan. And dito po sa tagpong ito, ganito po yung nangyari. Nazareth, bakit sa Nazareth? Wala namang magandang lumabas dyan. Wala namang mga mahihirap ang nandyan. Okay. So, nagtataka po si Nathanael, at least honest siya. At least honest siya. And nakakatuwa lang po, nung na-meet na niya si Jesus, ang bilis niyang na-convince. Okay, sinabi lang ni Jesus, I saw you under the fig tree. Rabbi, I believe you are the Son of God. Okay, ganun na siya kaagad, di ba? So very, very, very fast. Ang bilis siyang na-convince. So Nathanael, also known as Bartholomew, siya rin po yung Bartholomew na binabanggit sa ibang gospel books. He is skeptical but honest. Sabi nga ni Jesus, in Him there is no deceit. Sabi niya po sa ibang translation, in Him there is no false thing. So he is an honest Jew. Okay? So he was skeptical at first, but he was easily convinced when he met Jesus face to face. Bakit po kaya? Sa tingin natin. Because first, he felt known. Okay? Alam niyang kilala siya ng Panginoon. The one he was waiting for was also waiting for him. So makikita po natin doon kanina, when Jesus saw Nathanael, sabi po sa verse 47, he is truly an Israelite. In him there is no deceit. So parang sinasabi ng Panginoon, I'm expecting you na darating. I've been waiting for you. Hindi lang si Nathanael ang nag-aantay kay Jesus, but Jesus was also waiting for Nathanael. And like Philip, marami po tayong mga friends like Nathanael. Yung, talaga ba? Yung mga gano'n na kaibigan. Totoo ba yan? To see is to believe. Ayan, mga ganyan. So sabi po ni Philip sa kanya, ano sabi ni Philip sa kanya? Come and see. So that you will believe. So our experiences with Jesus, sometimes tayo po si Philip, na our experiences with Jesus, it will only catch the attention of other people, like our families, our loved ones. But genuine faith will only rise as they discover Jesus themselves. So, tayo po ng mga nakakakilala na sa Panginoon, kapag nakita po tayo ng family members natin, bakit nagbago ka na? Hindi ka na gaya ng dati. Dati, hindi ka masyadong nagmamahal. Ngayon, malalim ka na magmahal. Okay, it will catch the attention of other people around us. But we can only brought out genuine faith sa kanila po. Hindi tayo ang gagawa nun, okay? They will only discover that when they see Jesus for themselves. Amen. So sabihin mo sa kanila, come and see. Okay, pag ini-invite natin sila sa Bible study, ano sinasabi nila? Alam ko na yan. Alam ko na yung mga yan. Para silang si Nathanael. Marami silang skepticism. But, come and see, sabi po ni Philip. And in verse 50, sabi po ni Jesus dito, nung sinabi ni Nathanael na, you are the Son of God. Jesus said, you believe
Because I told you, I saw you under the fig tree. You shall see greater things than that. Verse 51, he added, very truly, I tell you, you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Para bang sinasabi ni Jesus na, yun lang ang sinabi ko, naniwala ka na agad. You will see greater things than this. Jesus knew that Nathanael's understanding of him is still shallow. Okay? Mababaw pa. Yun lang ang sinabi ko, naniwala ka na. Ano pa kaya kung ganito na ang nakita mo? The heavens will open, the angels of God ascending and descending on the Son of Man. And Jesus knew that Nathanael's faith and understanding of him ay hindi pa ganun kalalim. It's still shallow. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, it's still shallow. Kasi yun pala ang sinabi niya, naniwala na siya. Mabilis siyang makonvince. So it's still shallow. And that brings us to the second point of our topic. Deeper relationship with God and people leads to wider love and trust. So, deeper relationship daw po sa Panginoon at sa ibang tao, it will lead us to wider love and trust. So, makikita po natin mamaya ano ba yung mangyayari kay Nathanael in the preceding verses. Okay, now in verse 3 of John chapter 2, balikan po natin yung nangyari sa wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. They have no more wine. They ran out of wine. So kung ikaw po yung naghanda, kapag naubusan po ng wine, naubusan po ng pagkain, ano po yung mararamdaman mo? Tapos marami pang dumarating na bisita. Nakakahiya, syempre. Nag-invite ka ng madami, tapos wala ka palang ipapakain, wala ka palang ipapainom. Okay? So it is embarrassing, even in those times. It is scandalous even. And it broke the strong unwritten laws of hospitality. So, siyempre, sa atin po mga Pinoy, very hospitable po tayo. Kapag nag-invite po tayo ng mga bisita sa bahay natin, dapat may pamerienda, may mga ipapakain. Okay? So, minsan nahihiya pa tayo kapag nagdadala sila ng mga, sila yung nagdadala ng pagkain. And in these times, they ran out of wine. So Mary approached Jesus. Okay, meron pong tatlong dialogue na gusto ko pong mapansin natin dito. Una is, Mary approached Jesus. Anong sabi niya? They have no more wine. And then next is Jesus replied, sa next verse, Dear woman, why do you involve me? My time has not yet come. And then in the next verse, his mother said to the servants, do whatever he tells you. So ito po yung tatlong dialogue nila. No? Medyo magulo. Kung titignan mo, wala na silang wine. Bakit mo ako ini-involve dyan? Do whatever he tells you. Sabi Mary. Okay, so ito po yung tatlong pag-uusap nila. Okay? So Mary and Jesus, Jesus and Mary and the servants. So, 3 things na gusto ko pong makita natin sa puso po ni Mary nung kinakausap niya si Jesus. Okay, una, Mary was just a guest. Siya po ay bisita lamang. Sabi mo nga sa katabi mo, bisita lamang siya. But she made concern of the couple known to Jesus. Siguro kaibigan siya nung kinasal, siguro kapitbahay siya nung ikinasal. We don't know. Pero sabi ni Mary, siya mismo ang lumapit kay Jesus. They have no more wine. Okay? So, we are also urged to do the same for our friends and families. How often do we come to God at ilapit natin yung mga prayer request din ng mga mahal natin sa buhay? Ganun po ba tayo magmahal? Do we take our concern, the concern of our family members, kung makikita mong nahihirapan sila, may sakit sila, pinagpe-pray po ba natin sila sa Panginoon? Or are we still in that very narrow na pagmamahal na yung sa atin lang, yung family ko lang, yung asawa ko lang, yung mga anak lang? Okay, so we need to look at Mary's heart posture. Dito po, ano?
she made the concern of the couple. So, bisita lang siya, wala naman siyang pakialam doon. Sabi nga ni Jesus, bakit tayo nakikisaw-saw dyan? Why do you involve me? Sabi niya kay Mary, di ba? So, Mary, having the heart of a good friend or a good neighbor, nilapit niya ang concern ng couple kay Jesus. And we are also urged to do the same for our friends and families. Amen? And next, number 2, the way that she made her concern known to Jesus. Paano niya sinabi kay Jesus? They have no more wine. They have no more wine. Wala na silang wine. Jesus, wala na silang wine. Hindi niya sinabing, wala na silang wine, pwede mo bang gawing wine yung tubig? Okay? She did not prescribe or suggest kung ano ang gagawin ni Jesus. Sinabi niya lang, wala na silang wine. If we pray to God, paano po ba tayo mag-pray sa Panginoon? Lord, wala na akong pagkain. Pwede bang ibigyan mo ko ng pera? Ganun po ba tayo mag-pray sa Panginoon? Sinasuggest natin kung paano niya tayo i-bless. Lord, wala na akong pambayad ng tuition fee. Pwede bang manalo ako ng loto bukas? Okay. So we sometimes pray like this. We ask God, we know our concern, nilalapit natin yung concern natin sa Panginoon, but we limit God on how He will bless us. Amen? Lord, sana i-bless mo ako sa ganito. Pero gamitin mo ito. Okay? Pag ganito po tayo mag-pray, we focus on the how. Kung paano tayo i-bless ni Lord. We might become short-sighted and our sight might become narrow. Okay? Minsan pag ganito po yung isip natin, hindi natin nalalaman, answered na pala yung prayer mo. Sabi mo nga sa katabi mo, nasagot na pala yung prayer mo. Pero hindi kasi na-fulfill yung gusto mong mangyari, yung how, kung paano sumagot si Lord. Sabi mo kay Lord, Lord, sagutin mo ko, mag-text ka. Pero tumawag siya. Hindi mo napansin yon, okay? Kasi nakafocus ka dun sa mag-text siya. Gets niyo po ba? Okay. So, the way that she made her concern, sabi niya lang, wala silang wine. The need. Sinabi niya lang yung need. Wala silang wine, Jesus. Hindi ko alam kung ano pong tumatakbo sa isip ni Mary na gustong gawin ni Jesus dito. Gusto niya bang utusan yung mga disciples na bumili ng wine? Or sabihan yung mga disciples, wag na kayong uminom kasi wala na silang wine. Meron pa pong mga speculations na kasalanan daw ng mga disciples kung ba't naubos yung wine. Kasi madami siyang dinalang bisita. Ayan. So, they have no more wine. So, yun po yung makita natin sa puso po ni Mary. Hindi niya po sinabi na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Basta sinabi niya lang, there's no more wine. And Jesus' reply was hard to understand. Okay? Marami pong mga interpretations yung sinabi ni Jesus dito. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. So marami pong nagsasabi na dahil hindi pa niya time mamatay, may ma-crucify, kaya na sinabi to. Bakit dear woman? Bakit hindi mother? Okay, marami pong mga interpretations na umiikot po dyan. But, to summarize, it is hard to understand. Amen? And minsan ganito po sumagot si Lord sa atin. Lord, ano to? Hindi ko maintindihan. I don't understand. But maybe that is the point, my brothers and sisters, that the response of God is sometimes hard to understand. Maybe, ang iniisip ni Jesus, may mga priorities din siya according to God's timetable. But another one na gusto ko pong malaman natin kay Mary, makita natin kay Mary, though it is hard to understand, she trusted Jesus to do the right thing. Because he have that deep relationship with Jesus. Ikaw ba naman yung anak mo, okay? Wala ka pa bang deep relationship sa kanya? Kilala na niya si Jesus. She had that relationship with God, deep relationship with God. And so, she trusted Jesus even if she does not understand yung sinabi niya sa kanya. Okay, ano bang ginawa ni Mary after that? Ang sabi niya sa servants, do whatever he tells you. Okay? Hindi sinabi ni Jesus na, yes, sige, gagawin ko. Tapos sinabi ni Mary, do whatever he tells you. Kahit na hindi natin maintindihan
my brothers and sisters, we need to continue to trust God. Trust that He will do the right thing, the best thing for us. As our relationship with God deepens, even if we run into situations na hindi natin maintindihan, we can continue trusting God that He will work in the best way. And she displayed her trust in Jesus by instructing the servants, do whatever He tells you to do. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, do whatever He tells you to do. Do we have this faith to do whatever He tells us to do? Pag sinabi niyang tumambling kayo, tumambling kayo. Ano kayo isipin ng mga servants? No? Tatambling daw tayo. And ito, medyo peculiar din yung sinabi ni Jesus sa mga servants. Okay. Point number 3, the water will be turned into wine. Prepare for Deep and Wide 2026. So, verse 7 of John chapter 2, Jesus said to the servants, fill the jars with water, so they filled them to the brim. Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory, and His disciples believe in Him. So ano pong ginawa ni Jesus? Ano po yung paraan na ginamit niya? Gumamit siya ng 6 stone water jars, at sabi po ni John dito sa sinulat niya, 20 or 30 gallons each. So siguro 25 gallons. Hindi po siya sure. Okay, it varies. 20 or 30 gallons each. So kagabi po habang nag-aaral po ako, nagko-compute po kami ng asawa ko, gano'n ba kadami yung isang galon? Okay. So ang isang galon is 4 liters. Okay, 4 liters. Tapos yung isang galon po ng tubig, yung alam niyo po yung kulay blue, ayan, or green or yellow. That is around 20 liters. 20 liters. So, kailangan po ng 4 na ganun para magkaroon ng isang galon. Nalito na ako sa math. Most in math po ako. Okay, so 4 na ganon is isang stone jar. Okay, yun pala yun. 4 or 6 na ganon is isang stone jar. Tapos imagine, 6 na stone jars. So, hindi po siya madaling punuin. Yun po yung point. Hindi siya po madaling punuin. Hindi po siya madaling punuin, but the servants, nung sinabi po ni Jesus, lagyan nyo ng tubig. Nilagyan nila ng tubig. At pinuno nila. Hindi po sinabi ni Jesus na punuin nila, pero pinuno nila. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, pinuno nila. Yun po yung ibig sabihin na filled to the brim, near overflowing na po siya. Nakita nyo na po ba sa Facebook yung naglalaro sila ng yung tumutulong ganon. Ayan, yung halos umapaw na yung tubig. Ganun po. Ganun po yung filled to the brim. Okay, it is near overflowing. And the servants are told only to fill the jars with water. Pero sa puso siguro nila, ano kayang mangyayari? Na-excite siguro sila nung gagawin ng Panginoon. Punuin na natin. Sige, sagad-sagad na natin. They went beyond and filled it to the brim. And makita po natin as the story unfolds, their diligence is for their benefit. Amen. Could you imagine kung half lang yung ginawa nila? O di kalahating wine lang yung nakuha nila. Amen. Kung kukunti lang, isang galon lang o isang galon lang na wine ang nangyari. Makita po natin that when God provides, He provides abundantly. Amen. And His measure in this story depended on the measure of our faith and obedience. So gaano mo kagusto, gaano mo gustong kalalim ang relationship mo kay Lord? Gaano kalawak ang gusto mo? Ang tanong, are you filling up your jars with water? Gaano kadami? Are you willing?
His measure depends on the measure of our faith and obedience. But sometimes, alam mo ang Panginoon, through His grace, He even provides even if we do not deserve it. Amen. That is how deep and wide is His love for us. Sabi nga po sa Psalms chapter 8, kung maalala po natin yung napag-aralan natin last week, sabi po noon sa verse 4, "What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor." Sino ba naman tayo para bigyan ni Lord ng glory and honor? Kung makita po natin yung creation, the sun, the moon, the stars, bakit yung tao pa ang napili niya to crown with glory and honor? Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. That is how deep and how wide is His love for us. Now as the story progresses, the water that turned into wine was served to the master of the banquet. Okay? So, doon po kasi yung panahon na yon, iba po yung master of the banquet doon sa mga couple. So, merong, ano bang tawag sa panahon ngayon? Hindi naman siya coordinator. Parang siya yung gumastos. Okay? Siya yung nag-organize nung wedding. Siya yung master of the banquet. So, sa kanya po binigay yung wine. And the funny thing is, hindi niya po alam na dating tubig po yun. Ang alam niya lang is, this is the best wine. Okay, this is the best wine. Sino lang po yung mga nakakaalam? Si Mary, si Jesus, the servants, and His disciples. Only Jesus, His disciples, Mary, and servants know that that is once water that is turned into wine. At sabi po doon, dahil po doon, His disciples believed in Him. Sabi po sa verse 11. Naging mas malalim po yung pagkakakilala nila kay Jesus because of the miracle of turning water into wine. So we open this year receiving Deep and Wide 2026. Tanong ko po, how do we position our heart and mind? Ano po yung klase ng puso natin nung tinanggap po natin ang Deep and Wide? Siguro, very shallow pa, very narrow. Sige, tignan natin. Tignan natin kung anong mangyayari. Okay, naging observer lang po tayo. Anong paghahanda po ang ginagawa natin for deep and wide? So, gaano kalalim at kalawak ang gusto nating relationship sa Panginoon at sa ibang tao? Question is, how diligent are we in filling our jars? Tanungin mo nga sa katabi mo, how diligent are you in filling your jars? Because my brothers and sisters, that water will be turned into wine. Sabi ko po, yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa story na to. He will turn that water into wine. At kung hindi po tayo nakapag-prepare, kung wala po tayong nailagay sa jar, ano po ang gagawin ng Panginoon? Ano po yung mangyayari? Ano po yung magiging wine? At kung punuin po natin yung jar, how high, how deep yung gusto po natin. So let us do our part as God will turn that water into wine and transform ang buhay po natin. Amen. So, when we receive the declaration of deep and wide, I just want to testify, I realized that I must love more deeply and widen my horizons and meet new people. Kasi ako po yung uri ng tao na very introvert. Introvert lang siguro. Na nahihirapan po akong mag-start ng conversation. Hindi kita lalapitan, ganyan. Or minsan lalapitan kita, pero konting usap lang. And yun po yung na-realize ko na I need to widen my horizons and meet new people. But sometimes, nagrarason po ako, hindi ko alam kung katulad ko po kayo na nagmamahal naman ako, okay naman ako. Mahal ko naman ang Diyos. Mahal ko naman, wala naman akong kaaway. Ayan, yun po yung basis ko ng nagmamahal. Walang kaaway. Wala naman akong kaaway. And minsan, naiinis lang ako sa ibang tao, pero lumilipas din. Ayan. In general, okay ako. Ayan. But God made me realize that
The love that I have right now is somewhat shallow and narrow. Sabi ko nga, kabaliktaran ng deep and wide. And I should not be content with this relationship with Him and the people around me. So ang na-receive ko po this year is, dapat hindi ka makontento sa, kumbaga yung tubig hanggang dito pa lang, mababaw pa. Okay, hindi pa ganun kalawak. Okay? Na-touch lang ako sa kanta natin kanina. Ano yung bridge nung fast song? We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters. Ayan. So, na-realize, mas na-confirm ng Panginoon sa akin na we need to walk into deeper waters sa pagsunod natin sa Panginoon. And I know hindi tayo pababayaan ng Panginoon when we do this. And so I realized that I should not be, alam mo yun, hanggang dito na lang. Kailangan you go deeper. You walk upon the waters. Ayan, and go deeper. I was encouraged and excited also when I heard the prophecy about evangelism and discipleship. But being encouraged and excited is not enough. Ayan. I need to put it to action. I need to do my part. Sabi mo nga po doon. Cast your net. Sabi po nung ni Pastor Deborah. Cast your net. So ano pong kailangan natin gawin? We need to prepare our net. Amen. Kapag po tayo ay nagbato ng net at maraming butas, wala rin pong mangyayari. We need to prepare our net. And we need to fill our jars with water. Meaning, we need to deepen our relationship with God first so that we can stretch wide our connections to other people. So all glory to God. Thank you, Dave. Marami pong nagtataka at ang akala kapag preacher ka at lalaki ka, ganyan ang damit mo. Nagkataon lang na mahilig talaga tayo sa brand na yan. But anyway, brothers and sisters, turning water into wine. Sa point number 1, pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? Transform our shallow and narrow mindset. Kapatid, kaibigan, maunawaan natin ito pong tagpo na ito. Sinabi po doon ni Nathaniel ba? Yeah? Ano sabi ni Nathaniel? May matino ba na galing sa Nazareth? Madalas sa buhay po natin ay may mga bagay po tayong tinuldukan. Alam mo yung sinasabi kong tinuldukan? Hinusgahan na natin na walang magandang mangyayari. Can I hear amen? Nasabihan na ba tayo nung mga salitang ganito, wala kang mararating dahil ganyan ka. Ang pamilya nyo ay ganyan. Kaya hanggang sa dulo ng inyong angkan, magiging ganyan kayo. Naranasan na po ba nating narinig itong brand na ito sa buhay po natin? At madalas, ginagamit din po natin ito pong tuldok na ito sa buhay ng iba. So si Nathaniel ay nagsabi, walang magandang o walang matino na nanggagaling sa Nazareth. Kaya ngayon, kung kayo po ay galing sa Roman Catholic, alam nyo ba kung bakit merong Black Nazareth? Because they represent black people. Na pag sinabi pong black, pati po, pati kaluluwa ay maitim. But you know, brothers and sisters, nung sila po ay dumating kay Jesus,
Ang sabi po ng Panginoon kay Nathanael, nakita kita sa ilalim ng fig tree. Sabihin nga po natin ulit, nakita kita sa ilalim ng fig tree. Di natin alam kung gaano katagal ang pag-uusap po na ito. Pero gusto ko pong sabihin sa bawat isa. Pwede ba tumingin sandali? Napaka-importante po ng fig tree sa buhay ni Nathanael. Dahil hindi lamang minsan gumawa ng decision si Nathanael sa ilalim po ng fig tree. When I was young, nung ako po ay gagraduate na ng high school, ng elementary, magdidesisyon na saan ka ba mag-high school. At usap-usapan po nung aking mga barkada, lahat po nung aking mga close friends during my elementary time, silang lahat ay pupunta sa St. Louis para po mag-high school. Ang tanong ko naman ay, saan ako papasok? Saan ako mag-aaral? So kinuwento ko po sa mga magulang ko, especially to my mom, sabi ko yung mga classmate ko sa St. Louis mag-aaral. Sabi niya sa akin, oy ano, lapit-lapit ng Gosi, dun ka mag-aral. At ang dami pong mga tanong, ang dami pong mga questions. Alam mo yon, natural kapag ikaw ay bata na disappointed ka ay iiyak ka. Tama po ba? Ilan ho sa atin na marunong umiyak? Taas nga ng kamay. Pag tayo disappointed, whether you like it or not, maluluha ka na lang. Pero magkakaiba po tayo ng pamilya na pinanggalingan. Ang nanay ko, kapag ikaw nakita niya lumuluhat, umiiyak, tatanungin ka niya, bakit ka umiiyak? May dahilan ba na umiyak ka? Gusto mo bigyan kita ng dahilan para umiyak? At ang ibig sabihin nun, kapatid, merong dadapo na hampas sa likod mo. Dahil ang kanyang kasabihan, sa dami na ng problemang pinagdaanan ko sa buhay, hindi ako umiyak. Iiyak lamang ako pag masakit ang ngipin ko. Di nyo kilala nanay ko? An insult na napakahirap mong ipakita sa kanya na ikaw ay umiiyak, kaya ikaw man ay masaya, may sakit, or yung bang masama ang feeling mo sa mga sitwasyon na nangyayari, hindi ka pa pwedeng umiyak. Kaya, ako bilang bata, dun po sa amin sa Tagga, nung araw, meron pong burol doon, a very important hill for me, na every time na pupunta po ako sa bundok para manguha ng panggatong, I always go out sa bahay ng maaga at ako po'y aakyat doon sa burol na yon. At doon ho ako nag-iiyak, doon ako sumisigaw, doon ko nilalabas ang lahat ng sama ng loob ko. Nagkataon na si Nathanael po kasi ay sa fig tree siya naglalabas ng kung ano ang gusto niyang ilabas. Kayo po ba? Marahil marami po sa atin dito, nagtatago kayo sa ilalim ng unan para hindi po makita yung mga disappointment ninyo, yung iyak ninyo. O kaya tayo po ay pumupunta sa isang lugar at doon ho tayo naglalabas ng mga sama ng loob natin. May kausap pa rin po ba ako? Lately, meron pong napabalita. Isang disappointed sa buhay ang naupo sa Cannon Road at nung binalikan, wala na siya. Lahat tayo, meron po tayong kanya-kanyang mga fig tree. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may fig tree ka din. At dun sa fig tree po na yon, nakita ka na ng Panginoon. Natutuwa po ako na nakita po ako ng Diyos dun sa burol. Yung hindi po ako
na kapag St. Louis, purihin ng Panginoon. Nagtapos naman po ako sa Gosi Barangay High School pa lang noong araw. At yan yung kapatid, kaibigan, tapat ang Panginoon. In our fig trees, nakikita po niya tayo. Kaya po si Nathaniel, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, I saw you under the fig tree. At alam nyo, biglang nagbago yung isip ni Nathaniel sapagkat alam niya yung Panginoon na ito. He is the all-knowing God na alam niya kung ano po yung inisip, anong sinasabi ni Nathaniel under the fig tree. And you know, brothers and sisters, hindi ko alam kung gaano kalalim at kalawak ang pangunawa natin sa Diyos. Pero kung gusto kong sabihin sa iyo, until you understand na nakita ka ng Panginoon sa ilalim ng fig tree mo, you will come to realize you are serving a very good and a powerful God. Can I hear amen? Our fig trees na hindi po alam ng mga mahal natin sa buhay, mga fig trees kung saan tayo nagsasabi ng mga sama ng loob natin, ng tuwa natin marahil. But you know, God is there. Nakita ng Panginoon yun. Nandun siya. At alam mo ninyo, pagkatapos nasabi ng Panginoon kay Nathaniel, I saw you under the fig tree. Anong sabi niya? Lord, ikaw nga yan. Ikaw nga yan, Panginoon. At alam nyo kapatid, nakakatuwa dahil even in my situation nung pong mga panahon na yan, yung fig tree po ni Nathaniel, yun po yung burol ko sa buhay. Ni hindi alam ng aking mga mahal sa buhay na ako po ay tumitira ng droga noong araw dahil doon po sa burol na yon, doon po ako lumalaklak, doon po ako tumitira ng mga cough syrup nung panahon na yon. Hindi ko alam kung nandun pa yung mga bote. Doon ako sumusundot, doon ako nagdadamo. Ako lang mag-isa. But praise God, dahil alam niyo ang Panginoon, talagang nakarecord ang lahat ng tagpo natin sa buhay. And you know, brothers and sisters, doon din po ako nagplano, sabi ko, wala na yatang patutunguhan ng buhay na ito. Mukhang tatanda na yata ako at magkakaroon ng pamilya na galing sa uling at panggatong ang aming ikabubuhay. So ganun na po, kalbabaw ang mindset ko dahil sabi ko, anong future? Anong matatapos ko? Anong mararating? But you know, brothers and sisters, I'm very positive na doon na iikot ang buhay, ang paggawa ng uling, ang pagputol ng kahoy para gawing panggatong at yun na ang aking magiging buhay. Sapagat, alam nyo, kapag kayo ay nasa ganong sitwasyon, masyado na hong maiksi yung pangunawa natin. Can I hear amen? Naranasan na po ba nating dumating sa punto ng buhay na ganun na parang wala ng pag-asa? And you know, brothers and sisters, sa tagal ng panahon na ako po'y pabalik-balik sa burol po na yon, doon ako kinatagpo ng Panginoon. Sa burol po na yon, meron pang napakagandang kahoy na madalas kong inaakyat. At nung ako po'y na-inlove, doon ko sinulat ang pangalan ng aking minamahal. Masyado ho madrama. At nakita din po ng Panginoon ang lahat ng tagpong yon. Kapatid, nakita ng Diyos kayong lahat in your fig tree. Alam ng Panginoon kung ilang galon na ng luha ang tumulo sa unan mo. Alam ng Diyos yon. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ng Panginoon yon. Can I hear amen? Yung mga inisip mo nung ikaw ay nakatalukbong,
Akala mo walang nakakita, merong nakakita. Mga mababuting isip, masasamang kaisipan, masarap na pakiramdam at hindi magandang pakiramdam, nakita ng Panginoon lahat yun. But you know, brothers and sisters, ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, nakita kita sa iyong fig tree. Can I hear amen? May Diyos na nakakakita sa iyo. Huwag mong isipin na katapusan na, huwag mong sabihing natuldukan na ang buhay, sapagkat merong Panginoon na meron pong may magandang iniisip kaysa sa iniisip mo. May meron pong Panginoon na naghahanda ng mas maganda kaysa doon sa inihahanda mo para sa sarili mo. Can I hear amen? So nung sinabi ng Panginoon, nakita kita. Sabi mo nga sa katabi mo, nakita ka ng Panginoon. Now, how do you feel? How do you feel kapag sinabi ng Panginoon sa iyo, nakita na kita? Sapagkat ang Panginoon, kapag nakakita siya ng isang bagay, o ng isang tao, ng isang sitwasyon, hindi po siya katulad ng tao na nakita nating marumi na yung lamesa, hindi pa natin pinunasan. Ang Panginoon, kapag may nakita siya, meron siyang gagawin. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Nakita niya ang luha ni Maria at ni Martha. Nakita niya ang sarado ng libingan. Pero nung may nakita siya, may ginawa po siya. Anong ginawa niya? Binuksan at nagkaroon ng resurrection ang 4 na araw ng patay. You know, brothers and sisters, in our fig tree, kung nasaan man tayo fig tree na nagsasabi ng mga damdamin po natin, nung nakita tayo ng Diyos, meron siyang ginagawa. The only thing that you need to do is to change your mind. Can I hear amen? Ang baguhin natin ang isip natin, sapagkat ang Diyos ay may malalim at malawak na pagmamahal. Kapag nakita ka niya, hindi po pwedeng wala siyang gagawin. Kaya makita po natin sa mga sumunod na points. Nung nakita ng Panginoon, narinig ng Panginoon, ang problema ng mga ikinasal, meron po siyang ginawa. Meron po siyang ginawa. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, baguhin mo ng isip mo. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam, madalas so tayo ganito mag-isip eh. Ang isip po natin, sometimes masyado pong, kung hindi po masyadong masama, masyadong mabuti. Pero yung mabuti po natin ay hindi po ganun kalalim. Dahil kapag hindi po nangyari yung mabuting iniisip natin, mas masama ang iisipin natin. Tama? And so you know, brothers and sisters, ang pagbabago ng isip po natin ay kinakailangan ho talagang tinatrabaho ng bawat isa sa atin. When God, kapag ang Diyos ay nagsabi sa atin, I am with you, I will never leave you, I will never forsake you, ilagay mo sa isip mo, in our ups and downs, God is always with us, at hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Can I hear amen? Ngayon, tinatanggap po ba natin na nakita tayo ng Panginoon? Nakita ka na niya. Ha? Nung hindi ka naintindihan ng boss mo, nakita ka ng Diyos. Hindi kaya niya babaguhin ang isip ng boss para lamang i-reward ka? Kaya niyang gawin yon. At kaya niyang i-promote yung boss mo para mawala na siya sa paningin mo. Huwag naman nating hingin na siya ho ay mawala dahil hindi ho yun ang panalangin natin. Higit sa lahat, alam ng Diyos kung ano po ang nararapat para sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? So ulit, sabi mo nga sa katabi mo, nakita ka ng Panginoon sa fig tree mo.
Ayusin lang natin. Ano ba pinagagawa mo sa fig tree? Ano ba yung iniisip mo sa fig tree? Ano yung decisions na ginagawa mo sa fig tree? Wala kang maitatago. Can I hear amen? Can I hear amen? Young people, sa mga fig trees natin, anong nagtumatakbo sa mga isipan natin? Sa mga fig trees natin, ano ang nakita ng Diyos sa atin? Mga asawang lalaki, in your fig trees, nakita ng Panginoon, binibilang mo magkano sweldo mo at magkano ang nakarating kay misis mo. Naintindihan natin? Alam ng Panginoon ang mga sitwasyon natin sa mga fig trees natin. Kaya pag sinabi ng Panginoon sa iyo, nakita ka sa fig tree. Ano sasabihin mo? Oh, Lord, totoo? Pero alam mo si Nathaniel, doon niya natanto. Doon sa fig tree, meron siyang inisip tungkol sa Panginoon. Walang matino na nanggaling sa Nazareth. Doon nakita ng Panginoon yung kanyang negative na kaisipan. Doon nakita ng Panginoon yung kanyang, yung bang kawalan ng pananampalataya, naghihintay siya ng Mesaya. Pero nung dumating, ayaw niyang paniwalaan. Pero sabi ng Panginoon, alam mo, nakita kita sa fig tree. Para siyang sinampal magkabila. Kaya sabi niya, Panginoon, ikaw nga. Kapatid, ang isip po natin ang pasukan, o ito dito po mag-uumpisa kung paano po natin maranasan ang malalim at malawak na pagmamahal ng Diyos. Hanggat hindi mo iisipin na siya ay all-knowing God, hanggat hindi mo siya iisipin na siya yung omnipresent God, hanggat hindi mo iisipin na siya yung most powerful God, you will never experience God. So our minds ay kinakailangan pong magkaroon ng pagbabago. We need to transform ito pong isip po na ito kung gusto po nating maranasan ang biyaya ng Panginoon, the deep and wide na pagmamahal ng Panginoon sa atin, not only for this year, but even for the years to come. Can I hear amen? And you know, very important, ewan ko kung ilan po sa atin ang tumanggap ng morning word kanina. Hindi tayo binigyan ng isip ng Diyos na yun pong isip to be timid. But God had given us the spirit of power. Okay? To power to overcome our negative thoughts and our negative feelings dahil hindi po kailanman maiintindihan ng isip ng tao ang mga magagandang bagay na pinlano ng Panginoon kung hindi po ito mababago. Kaya po sinabi ni Paul, we must have the mind of Christ. Kinakailangang dumating sa atin ang isip ng katulad ng pag-iisip ng atin pong Panginoon. Kaya po, in point number 2, ano po sinabi po doon? Deeper relationship with God and people leads to wider love and trust. Kung tinuldukan na po natin, okay, ang ating pong pagkatao o pagkatao ng iba, ang pagkilala natin sa Panginoon, kapatid, habang buhay, doon na lamang iikot ang ating buhay, ang ating pong pagkatao. But if we learn to deepen our relationship first to God and to other people, there we will experience yun pong pag-ibig ng Panginoon. Isang bisita nagmalasakit, wala na silang mainom. Lumapit sa kanyang anak, wala na silang mainom. Sabi ng Panginoon, ba't mo naman ako sinasali dyan? Hindi ko issue yan. That's not my issue. It's none of my business. Hindi ko pa panahon. Pero alam mo sa Panginoon, listen, makinig ho tayo mabuti. Kahit wala sa tamang oras, kahit wala sa tamang pagkakataon, dahil kailangan mo
meron siyang gagawin. Can I hear amen? Kahit wala ka pa sa ayos, gagawa ang Panginoon dahil nagmamahal siya sa'yo. Di naman tayo kamahal-mahal eh. Pero kahit nung tayo po'y mga makasalanan pa lamang, minahal tayo ng Diyos. Tanungin nga mo natin, tama bang mahalin ako ng Panginoon nung nakikita niya? Tumitira ako mag-isa. Tama ba nakalingain ako ng Diyos? Hindi. Minahal ako ng Panginoon. Ikaw, kapatid, kahit pa wala ka sa tamang ayos, sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa kanya, kahit wala ka sa ayos, kahit wala sa tamang panahon, kahit wala sa tamang oras, anong ginawa ng Panginoon? Kaya sabi po anong sabi ni Maria? Gawin niyo lahat ng kanyang sinasabi. Gawin niyo ang kanyang sasabihin. Ano ho nangyari? Nag-igib, pagkatapos pinuno. Makinig ho tayo mabuti. Hindi po katulad ng panahon na ito, na kapag binuksan mo yung gripo, merong hose na pumunta doon sa lalagyan, nandun na. Now, isipin natin mabuti, lahat ay nag-e-enjoy. Lahat busy kumakain. Lahat busy nagiinom. Di ba? Pagkatapos, uutusan mo yung mga tao, mag-igib kayo. Pwede po bang makinig tayo sandali? Alam niyo yung pag-iigib nung araw, hindi po katulad ng pag-iigib ngayon. Wala pong galon nung araw na merong hawakan. Ang kanilang ginagawa, clay, ang lalagyan mo ng tubig, ilalagay mo sa balikat, iaakyat mo. Sapagkat ang tubig ay laging nasa malalim na bahagi. Do you get my point? At pagkatapos iaakyat mo, sa kalagitnaan ng handaan, mag-iigib ka. Kung ikaw kaya uutusan. Nasubukan nyo na bang utusan yung mga anak nyo kasulukuyang naglalaro ng kanilang cellphone? Paano nila kayo sagutin? Meron bang nagboluntaryo? Meron bang nakangiti na sumunod? Walang ganyan. Di ba? Hello mga magulang. Inutusan nyo na ba yung mga anak nyo kasulukuyan silang nanonood? Mamaya na lang, KJ ka naman. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, punuin ninyo yung mga lalagyan ng tubig, tapos ang kailangan alak, tapos ang kanyang ipagagawa, maghigib kayo ng tubig. Hello? Yung bang ganito, yung kailangan mo ng pera, pagkatapos binigay ng nanay mo sa iyo, 3 native na manok. Now, paano mo tatanggapin yon? Madalas tayo mga kapatid, ganito tayo mag-isip, Lord, give me patience. Nag-pray na po ba kayo ng patience? Tapos ang nasa lubong nyo, yung bungangerang nanay mo, yun ho yung sagot. Lord, fill me with love. Fill me with love. Punuin mo ang puso ko, Panginoon, ng pagmamahal. Pero madalas, hindi cute na sitwasyon ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Mga sitwasyon na parang ang sarap mainis. Pero alam mo kapatid, doon na de-develop ang pag-ibig mo. Can I hear amen? Can I hear amen? Lord, bigyan mo ako ng lakas. Give me good health, Lord. Pero ang nasa isip mo, hotdog. But God will surely answer you. Ampalaya, kamote, malunggay. Di ba? Mayouth, pwede ba tumingin sa akin yung mga kabataan? Convincing ba ang answered prayer na ito? No. Madalas sasabihin natin, Lord, ikaw ba tong sumagot o si Satanas? But you know, brothers and sisters, eto po ngayon, balik tayo sa point number 1.
the renewing of our minds. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho dito na may asawang lalaki, taas nga ho ng kamay. Lahat tayo nagpe-pray, Lord, gusto kong mag-mature. Gusto kong mag-mature. Gusto kong ma-deepen ang relationship naming mag-asawa. Pagkatapos mong mag-pray niyan, may lalabas na sitwasyon na hindi mo gusto at hindi mo nanaisin. Pero pag napagtagumpayan mo yan, dun ka magmamature. Can I hear amen? Market people, paano po ba kayo nagpe-pray? Nang breakthrough sa marketplace. Lord, promote me. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganyan. Pero ang dumarating, mga bagay that will stop you of going on. But you know, brothers and sisters, when you break through, dun mo ma-discover, God is so good. Can I hear amen? They are in need of wine. Pero ang pinagagawa is water. Tama po ba? Hindi tama. Listen. But ordinary things will become extraordinary kapag naintindihan natin ang sumunod kahit hindi po tama sa tingin natin ang pagsunod sa Panginoon. Extraordinary things will only happen when we deepen our understanding dun sa perfect will ng Panginoon. Extraordinary things will only happen when we learn the deep and wide of our God. Amen. Church, ang ganda ng pangako ng Panginoon for 2026, breakthroughs, breakthroughs, breakthroughs. Sabihin nga po natin, breakthrough. Pero nakikita niyo po yung pader na yan? Di mo naman pwedeng tagusin yan eh. But it's only by the perfect will of God na tayo po ay po pwedeng tumagus dyan. And it's breakthrough. And takes decision. And it takes us a big decision to believe the deep and wide of our God. Can I hear amen? Are we all excited for the deep and wide? Oh, number one, baguhin natin yung isip natin. Number two, we need to obey kung ano po ang sasabihin ng Panginoon sa atin. Convincing man or hindi po convincing, pero ito po yung trabaho ng pananampalataya. And number three, there will be extraordinary things na mangyayari kapag tayo po gagawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Can I hear amen? Can we close our eyes for a moment? Thank you, Jesus. Hallelujah. God is telling you now, He saw you in your victories. In the fig tree kung saan nandun ang iyong unbelief. In the fig tree kung nandun yung doubts. Nandun po yung mga fears natin sa buhay. In the fig tree kung saan na-overwhelm po tayo ng atin pong kawalan ng pag-asa. In the fig tree kung saan nandun yung storms in life. In the fig tree kung saan pinupuno natin ang mga isip po natin ng mga lies from the devil. But church, God is telling you now, the Word of God ay lagi pong dumadaan sa isip, sa pandinig natin, sa mga puso natin.
That every time we come to the presence of God, God is telling you, I saw you in the fig tree. And we cannot deny that. Sapagkat ang lahat ng mga activities po natin sa buhay, alam ng Panginoon. And they're all numbered. All the days of our life, they are all numbered sa Panginoon. Panginoon, we believe wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng oras, ang lahat ng panahon, alam mo, O Diyos, kung ano nangyari sa amin. The hard times of life, they are all recorded to you. For you allowed it, O God, to happen. Dahil dun ka namin makikita, dun ka namin mararanasan. Lord, even the times na kami nakaranas ng rest in life, at kung kailan kami naging masaya, they are all recorded, O God. At nangyari din sapagkat pinahintulutan mo, Panginoon. Brothers and sisters, walang nangyari sa buhay natin na hindi po pinahintulutan ng Panginoon. So today, if you think that God already saw you in your fig tree, I want you to just stand. Just stand. And say to your God, Lord, you saw me in my fig tree. Ang lahat ng mga pains natin in the past, all the tears na tinulo po natin in our fig tree, God knows it. Just say to your Jesus, Lord, you saw me in my fig tree. God is faithful. He will never forget those times na nakita ka niya sa iyong fig tree. Do not harden your heart. Do not harden your mind. Tell to your Jesus, Lord, tanggalin mo ang isip na ito. Yung isip na sa palagay mo, hindi ka mahal ng Panginoon. Yung isip na parang hindi na mababago ang lahat. Tanggalin mo ang lahat ng isip na ito that will limit you na hindi mo marating ang presence ng Panginoon. For today, God is telling you, even in this church, you are in a fig tree at nais kang katagpuin ng Panginoon. You're in need of something, I know. You have a desire na nais mong tanggapin mula sa Diyos. Pero kung sasabihin niya ng Panginoon ngayon sa iyo, go, magigib ka ng tubig. But you are in need of a wine. You are in need of God's presence. Just follow God's command. Nang walang pag-aalinlangan ng pagsunod mo'y napakahalaga. At wag kang kukuha ng konting tubig. Punuin mo ang iyong lalagyan to the brim, katulad ng mga ginawa ng mga utusan. If you think you are in need of this, how many jars ang nais mong punuin? Gaano karaming lalagyan ang nais mong punuin? I want you to lift your hands as high as now. As high as you can. And allow God to fill you now. Come on, receive more. Fill your hearts. Fill your mind. God will do extraordinary thing today if you believe. Kung kaya niyang binago the water into wine, kaya niyang baguhin. Ano ang nais mong ilagay ngayon sa isip mo? Ano ang nais mong ilagay ngayon sa puso mo? God can change that. Lord,
fill us with your water. Fill us with your living water, O God. Fill us with your living water. Lord, fill your people now. Come on, church. Allow God to fill you now. Fill your people. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I pray, oh God, I pray. Let your people be filled with your mighty presence. Lord God, fill your people now with your power. That God, even our minds can be transformed. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Lord God, the power that will change even our mindset. The power that will change even our feelings. The power that will change even our beliefs. For God, dito lamang namin maunawaan, mararanasan ng deep and wide, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord God, I pray today, your people are in need of wine. But Lord, today, God, I pray for your miracle. Change their waters into wine. Change their waters into wine. But again, brothers and sisters, gaano karami ang napuno sa atin? Gaano karami ang inigib natin? Church, your decision. Ito po ang magiging result sa buhay po natin kung ano man ang decisions na ginagawa natin sa buhay ngayon. If you want healing, God will surely heal you if you believe. If you are really excited of breakthrough, you will surely break through if you believe. If you pray for peace, God will give you peace if you believe. If you are praying for miracles, God will give you if you believe. Jesus, move in this place now. Move in this place now. Move in this place, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, start to thank God for your miracles. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Can we open our lips and just worship God? Katulad po ni Nathaniel, he declared Jesus. He declared that Jesus is Lord. He declared that Jesus is God. Oh, hallelujah. Glory. Church, do not limit God. Meron pong nais gawin ng Panginoon this time. The renewing of your mind. The renewal of our minds is very important. The renewal of our minds. The way we think. The way we see things. Napakahalaga para po maunawaan natin ang deep and wide ng ating pong Panginoon.
place, Lord, with your mighty presence. Turn our waters into wine. Turn our waters into wine, Lord, we pray. Turn our waters into wine. In Jesus' name, hallelujah. Turn our ordinaries into extraordinary. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord God, move in a very special way. Move, oh Holy Spirit. Thank you, God. Holy Jesus. Holy God, thank you. Panginoon, maraming salamat sa araw po nito. Thank you, Lord, for the very word that we receive. The rema, Panginoon, na inyo pong binuksan sa amin pong pandinig, sa aming paningin. And now, Lord God, I pray, may the very word na inyo pong pinadala sa amin, itanim mo sa puso namin, O Lord. Idiin mo hanggang, Panginoon, sa kinaibuturan ng aming mga espiritu. For Lord, we believe today, O God, the renewing of our minds are very important for us to understand the deep and love, the deep and wide ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. And today, Lord, patuloy mo po kaming katagpuin sa mga fig trees namin. And Lord, I pray sa bawat anak na dumating sa lugar po nito, ang aking dalangin, Lord, sino man ang nangangailangan ng kagalingan, ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan ng pangangailangan nila. And sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng kapayapaan, give them peace, Lord. Kapayapaan na di pa nila naranasan sa kanila pong mga buhay. And sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng breakthroughs in their life, let them experience the breakthroughs. And God, I pray, today, Lord, before we go out sa lugar po nito, katagpuin mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. And start to open the floodgates of heaven, O God, and meet all the needs of your people. That, Lord God, in the name of Jesus, I pray, lubusin mo ang kagalakan, Panginoon, ng iyong mga anak. At Lord, sa araw po na ito, ingatan mo ang bawat sa amin. Sa aming pong pag-uwi, samahan mo po kami. At Lord God, sa buong sanlinggo, ang kapangyarihan mo'y maranasan namin. At kaming lahat ay mabuhay, Panginoon, ng may kasaganaan, na puno ng kapayapaan, ng puno, Panginoon, ng mga magagandang bagay na alam naming inihanda mo na para sa amin. Salamat, O Diyos. May you bless even our preacher and bless all the ministers, Panginoon, na ginamit mo sa araw po na ito. And may our families, Lord, ay tumanggap din ng pagpapala higit pa sa aming inaasahan. Kaya, Alma, salamat po sa araw na ito. Selyohan mo ang aming mga buhay na tumanggap, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos, at ibinabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat. Ingatan mo kaming lahat sa aming pag-uwi at ikaw nga po, Panginoon, ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. God bless us all and see you on Sunday. Yours is the kingdom, yours